Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video ay ipiprint na natin at of course ilalagay dito sa ating passport wedding invitations yung mga belt layout na ginawa natin using Microsoft Word. So dapat itong video na ito ay kasama doon sa paggawa ng layout natin, pero parang masyadong mahaba na yung video natin and baka hindi na ninyo mapanood kung paano natin ilalagay dito sa ating passport wedding invitation. So itong video na ito ay papakita natin kung ano yung mga materials or equipments na kailangan natin, and of course kung paano natin ilalagay dito sa ating wedding invitation or passport invitation. So papakita ko muna sa inyo yung mga ginawa ko na layouts kung sakali na hindi nyo pa yung napapanood. So kung gusto ninyo ng ganito para sa inyong wedding invitation or passport wedding invitation, panoorin nyo muna kung paano natin ginawa itong mga layouts natin using Microsoft Word, at sobrang dali lang nitong gawin. So pumili na lang kayo doon. Meron akong 6 na layouts or 6 na samples ng layouts kung ano yung gusto ninyong gamitin doon para dito or belt para sa inyong passport invitation. Kasi papakita ko sa inyo yung mga materials na gagamitin natin today. So sobrang dali lang, as in 3 lang, or wag nyo nang isama yung printer and of course yung laptop dahil given na yon. So ito lang yung mga gagamitin natin. Since ang gagamitin ko ay A4 size, so lagi kong sinasabi yan, depende sa paper ninyo yung gagamitin ninyo na paper size doon sa Microsoft Word document. So ito yung gagamitin ko, yung A4 size na photo paper. So 200 GSM ito yung gagamitin ko. And of course, kailangan natin ng scissors or cutter or paper cutter, of course pang-cut, and double-sided tape or pandikit. So any kind of pandikit pwede yon. So ito lang yung mga gagamitin natin para dito sa ating belt or para sa belt ng ating passport invitation. So ito yung mga layouts na ginawa ko doon sa nakaraang video. So pumili na lang kayo kung ano yung gusto ninyong layout dito para gamitin doon sa inyong passport wedding invitation. So ngayon naman ay ipiprint ko na ito. So of course kailangan lang natin pindutin ang Control P and lalabas dito ito. So piliin lang natin or punta tayo ng printer options. So printer options, print settings, and of course yung media type is photo paper kung sakali na photo paper yung gagamitin ninyo, and then of course naka quality, and click nyo lang yung OK and i-print nyo na. So, ito na yung mga printouts natin. Ayan. So, pumili na lang kayo talaga kung alin yung gusto ninyong belt dito dahil lahat naman ay magaganda. And so, siguro parang hindi na ako mahirapan na pumili. Ito na lang yung pipiliin kong sample ng belt. So, ito yung... Oh, sorry. So, ito yung pipiliin ko para dito sa aking navy blue or dark blue. And ito naman yung pipiliin ko para dito sa dark red. So, ikakat na lang natin siya. And ito na lang gagamitin ko yung scissors para mas mabilis. So, kung na-print nyo na din yung mga layouts ninyo, sabay-sabay na nating gupitin yung ating layouts. So, dito, yung ginawa nating layouts, ikakat lang natin ito. So, tatanggalin natin itong mga excess dito. Basta wag ninyong ikakat yung line natin dito. Ayan, yung mga line natin dyan. So, ayan, nakat ko na yung dalawang samples natin. Ngayon naman,
So, unahin ko muna dito sa white yung belt. So, kung halimbawa white yung belt na napili ninyo and colored yung monogram, ganito yung kanyang magiging itsura. So, kunin natin yung, of course, yung partner nitong ating belt. And then, kuha tayo nitong ating pandikit. So, ito yung gagamitin ko, yung double-sided tape para mas mabilis. Ayan, niready ko lang siya. Ngayon naman, ayusin natin yung ating boarding pass dito sa invitation natin. And, ang gagawin lang natin ay lalagyan natin na ganyan. And then, ikot lang natin na pagganyan. Hanggang sa makarating siya dito sa harapan ulit. And then, ilagay natin dito sa may likuran nitong ating hexagon na shape. So, ayusin lang natin, i-center lang natin itong ating shape. Ayan. So, once na na-center nyo na siya, pwede nyo nang lagyan ng double-sided tape yung sa loob. Ayan. So, nailagay na natin yung unang belt natin dito and ganito yung kanyang magiging itsura. Yan. Ngayon naman ay ilalagay ko naman itong sa navy blue. Ayan, so meron na tayong belt nitong ating wedding invitation. So, ganyan lang siya kadali. So, depende na lang sa inyo kung saang banda nyo siya ilalagay. Pero para mas maganda dito sa gitna. Ayan. So, ganito yung kanyang itsura. So, ito na yung ating mga wedding invitations or passport wedding invitations na ginawa natin ng belt. So, kung ayaw ninyo ng ribbon or kung ayaw na ninyong gumastos para sa ribbon, ayan, pwede na ganito yung inyong gawin para sa inyong passport invitation. So, sobrang dali lang itong gawin. And yung mga materials na ginamit natin dito ay yung mga materials din na ginamit natin sa mismong invitation. So, sobrang dali lang itong gawin. So, gawin nyo na at sundan nyo na yung mga steps na tinuro ko sa inyo. So, of course, una ay gumawa muna kayo ng layouts using Microsoft Word. So, ito pa yung mga ibang layouts na ginawa ko. Ayan. So, pumili na lang kayo kung aling design ba yung gusto ninyong gamitin para sa inyong invitation. And, of course, ang susunod pagkatapos ninyong gumawa ng layout using Microsoft Word, ay pumunta na kayo sa video na ito para naman sundan kung ano yung kailangan natin gawin para mabuo na natin yung ating belt dito sa ating passport invitation. So, sana nakatulong ako sa inyo and sana nagkaroon kayo ng idea pa kung ano pa yung mga kailangan natin gawin or ano pa yung mga kaya natin gawin para dito sa ating passport invitation. So, sana nagustuhan ninyo ang video natin today and kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin natin yan ng video. Again, thanks so much for watching and see you sa ating next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!